Si Kobe Bryant ay kilala bilang isa sa pinaka-competitive na manlalaro sa NBA at hindi siya pumapayag na malitin ng kahit na sino. Sa bawat trash talk, pananakit o pambabastos na natatanggap niya, hindi siya sumisigaw o nagwawala sa kamera. Tahimik lang niyang iniipon ang galit at naghihintay ng tamang oras para iparamdam kung sino talaga ang tunay na boss sa loob ng court. Sa video na ito, pag-usapan natin ang 6 na pinakamatitinding paghihiganti ni Kobe Bryant. Unahin na natin si Kyrie Irving. Noong 2012 sa training camp ng Team USA, hinamon ng batang Kyrie si Kobe sa isang one-on-one game at sinabing pupusta pa ito ng $50,000. Sa panahong ito, 20 years old pa lang si Irving at nasa ikalawang season pa lamang sa NBA habang si Kobe ay 34 years old na at isa ng alamat ng liga. Noong una ay tinatawanan lang ni Kobe ang paghahamon at tinanong kung seryoso ba si Kyrie. Sa ngiti at mga sinasabi ni Irving ay mukhang kumpiyansa ito pero hindi may tatanggi, nakabado siya. Kobe, oh my God, no. This is me going to talk to you one-on-one. You have the guard. No, you have the guard. You're not gonna lock me up. You're not gonna lock me up. Kumalat sa internet ang paghahamon ni Kyrie kay Black Mamba, kaya't mas lalong inabangan ng mga tao ang kanilang tapatan. December 2012 nang dumating ang pinakahihintay ni Irving nang magharap ang Lakers at ang Cavaliers. Ito na nga ang perfect opportunity para kay Kyrie na patunayan ang kanyang mga sinasabi na kaya niyang talunin si Bryant sa one-on-one game. Sa simula pa lang ay hindi na nagpakita ng awa si Kobe na nagbigay ng matinding opensa at depensa. At nang magkatapat sila sa isang play, sinubukang lusutan ni Kyrie ang depensa ni Kobe gamit ang kanyang handles at footwork. Pero solido ang depensa ng veterano, kung saan tuluyang nilockdown ni Bryant si Kyrie na nakatikim ng solid na butata. The attack. Kyrie against Bryant, who takes on the challenge. See if Kyrie does as well. Crowd anticipating a little one-on-one action. Behind the back, couldn't shake him. Bryant still an all-world defender and he blocked it! Bihira nga nating makita na mapigilan ang opensa ni Irving dahil sa handles nito, ngunit ang kanyang hinamon ay si Black Mamba na ipinaramdam ang layo ng agwat nila. Sa larong ito, nakapagtala si Kobe ng 42 points at 11 assists na kahit natalo ang Lakers sa gabing iyon, isang bagay ang naging malinaw para kay Kyrie. Yan ay wag na wag mong trash talkin si Black Mamba. Sumunod sa ating listahan ay si Allen Iverson. Isa sa mga underrated na rivalry sa NBA ay sa pagitan ni Iverson at Kobe Bryant. Isang magandang rivalry na naging dahilan para pag-usayan ng bawat isa ang kanilang laro. Sa kanilang draft class, si Iverson ang first overall pick. Ito'y noong 1996 NBA draft kung saan pinili ito ng Philadelphia 76ers. Ang team na ito ay mula sa hometown ni Kobe na nagdagdag ng intensity sa kanilang tunggalian. November 12, 1996, parehong naglaro ang dalawang rookies. Si Kobe laban sa Houston Rockets at si Iverson naman laban sa New York Knicks. Sa laro ni Kobe kontra Rockets ay nahirapan ito na nakapagtala lamang ng 2 puntos. Samantalang si Iverson ay nagpasiklab sa Madison Square Garden na nakapagtala ng 35 points. Ang agwat ng kanilang laro sa mga panahong ito ay naging apoy para kay Kobe na mas magsanay ng matindi. March 19, 1999 nang makaharap ng Lakers ang 76ers at sa laban na ito ay si Kobe mismo ang nakatokang dumipensa kay AI. Pero dahil sa bilis ni Iverson, hindi ito mapigilan sa pag-score. Pinahirapan nito ang Lakers at nakapagtala ng 41 points sa isang dominant victory. Ang pagkatalong ito ay naging mapait para kay Kobe dahil siya ang naging target ni AI sa opensa. Dahil dito, na-obsess si Kobe at pinagtibay ang kanyang depensa na gustong siguraduhin hindi na mauulit ang kanyang pagkapahiya. Pinag-aralan ni Kobe ang laro ni AI at hinanap ang butas dito.
February 20, 2000, nang dumating ang pagkakataon ni Kobe para makabawi at tinatasan ni Coach Phil Jackson si Black Mamba na depensahan si Iverson mula sa umpisa ng laro. Naging focus agad si Kobe sa kanyang misyon pero sa simula pa lang ay na-foul trouble na ito kaya't napilitan siyang iupo sa bench. Dito'y si Derek Fisher muna ang naging bantay ni Iverson na sinamantala nito at nagbuslo ng 16 points sa first half pa lamang. Ngunit nang bumalik si Kobe sa second half ay nagbago ang lahat. Dinikitan nito si Iverson, pinahirapan sa mga tira at isinira ang kanyang driving lanes na sa bawat possession ay naging matindi ang kanilang bakbakan. Sa larong ito ay 4 na beses na blanka ni Kobe si Iverson at sa huling mga segundo ng laro, kailangan ng 76ers ng crucial basket. Yet drumive si AI sa loob pero hindi ito hinayaan ni Black Mamba at tuluyang sinelyuhan ang panalo para sa Lakers. Ang mas matindi pa dito ay matapos ang 16 points ni Iverson sa first half, hindi na siya nakapagdagdag pa sa second half. Sa taong 2001, nakuha ni Kobe ang kanyang pangalawang kampyonato laban sa koponan ni Iverson na nagselyo sa kanilang tapatan. Sunod sa ating listahan ay si Mike Miller. Si Mike Miller mismo ay nakaranas kung bakit hindi dapat galitin ng Black Mamba. Sa laro ng Lakers laban sa Memphis, nang mag-drive si Miller ay hindi nito sinasadyang ma-extend ang kanyang elbow at matamaan sa mukha si Kobe. Dahilan para magkaroon ng malalim na sugat sa ibabaw ng kanyang kaliwang mata at dumaloy ang dugo pababa sa mukha ni Bryant. Naramdaman ng arena ang tensyon na unti-unting tumataas at napilitang lumabas ng arena si Kobe para tahiin ang kanyang sugat. Habang palabas ay nag-iwan ito ng mga salita at alam ng lahat na pagbalik niya ay may magbabayad. Hindi rin nagtagal ay bumalik si Kobe sa laro na may matalas na tingin na parang isang sawang nakatutok sa kanyang biktima na naghahanap ng perpektong pagkakataon para umatake. Sa isang play nang mag-drive si Miller sa pinta, ay sinalubong ito ni Kobe at ibinaon ang kanyang siko sa lalamunan ni Miller. Dahilan para bumulagta ito sa court, isang malinaw na mensaheng hindi dapat kursunadahin ang Black Mamba dahil asahan mong babalikan ka nito. Hindi lang kapwa players ang nakaranas ng matinding competitiveness ni Kobe, kundi pati din ang mga coach ay hindi nakaligtas. Nang pumasok si Kobe sa liga noong 1996, ay kadalasan lamang itong nakaupo sa bench dahil ang starting shooting guard ng Lakers ay si Eddie Jones. Hindi nga siya binibigyan ni Coach Del Harris ng malaking minuto dahil para kay Harris, kailangan munang patunayan ni Kobe ang kanyang sarili para sa kanyang minuto. Kaya't nang matanggal si Harris bilang head coach noong 1999 ay hindi man lang nalungkot si Black Mamba. Matagal niya ring hinintay ang pagkakataong makaganti sa coach. December 20, 2005 nang magharap ang Lakers at ang Dallas Mavericks kung saan assistant coach si Del Harris. At nang makita ni Kobe ang dating coach sa kabilang bench ay nagliyab ito at tila may mensaheng gustong iparating. Nilamon ng buhay ng Black Mamba ang buong Mavericks at tumiskor ng 62 points sa loob lamang ng 3 quarters at mas marami pa nga ang kanyang puntos kesa sa buong Dallas team. At dahil sa laki ng lamang, hindi na kailangang maglaro ni Kobe sa 4th quarter. Ayon kay Kobe, nung una ay inis na inis siya sa dating coach, ngunit ang karanasan niyang ito ay nakatulong sa kanya para lalong pag-usayan ang kanyang laro. Gilbert Arenas. December 17, 2006 nang magliyab si Gilbert Arenas matapos magtala ng 60 points laban sa Lakers na isang record-breaking performance para sa Washington Wizards sa harap pa mismo ni Kobe. Sa sobrang taas ng kumpiyansa ni Arenas ay nagyabang ito habang nasa flight at tinawag ang kanyang sarili bilang Black Mongoose na pantapat sa bansag kay Kobe na Black Mamba. Hindi naman nagpatinag si Kobe at nag-iwan ito ng babala sa sagot niya at sinabing dapat panindigan ni Agent Zero ang yabang nito pagpunta niya sa DC.
2 buwan ang lumipas, dumating ang Lakers sa Washington at hindi nakalimutan ni Kobe ang hamon. Sa pagpasok pa lang sa court ay hindi niya pinansin ang usual pre-game handshakes at dumiretso ito kay Arenas at bumulong na sinabing tandaan mong ikaw ang humiling nito. Pagkatapos ng tip-off, agad nagtrabaho si Kobe at naghatid ng isang masterclass performance na bumomba ng 39 points sa 53% shooting kasamang 2 3 at 9 of 10 free throws. Pero hindi lang siya nagparamdam sa opensa dahil kinalampag din niya si Arenas sa depensa. Sinigurado ni Kobe na mararamdaman nito ang kanyang presensya sa bawat possession. Walang nagawa ang Wizards kung saan tinambakan sila ng Lakers 118-102 at hindi na nga kinailangang maglaro ni Kobe sa fourth quarter na kung hindi siya pinaupo, malamang nakapagtala pa ito ng 60-point game bilang ganti. Para sa panghuli ay si Dwayne Wade. Sa 2000s era, napanood natin ang dalawa sa top shooting guard sa NBA history at tuwing maghaharap sila ay parang nga itong nasa gitna ng gyera. Iniidolo ni D-Wade si Black Mamba at may respeto sila sa isa't isa, ngunit sa loob ng court ay binubuhos ni Kobe ang lahat. December 19, 2008, nang kakabalik lang ni Wade sa kanyang top form matapos ang shoulder injury. Kaya't buhay na buhay ang kanyang laro, agresibo, palaban at literal na pinahirapan si Kobe sa buong game. Nanalo ang Miami sa laban at si Wade ay nagtala ng 35 points pero ang di alam ng marami na kahit natalo ay hindi nakakalimot si Kobe. Makalipas ang isang taon ay muli silang nagharap sa dikit na laban. Sa last possession ay nakuha ni Kobe ang bola. Habang napakaganda ng depensa ni D-Wade sa kanya, ay nag-dribble ito na kahit off balance ay hinagis niya ang bola para sa isang buzzer beater shot. Hindi pa nga dito natatapos ang kwento dahil noong March 4, 2012, sa laban ng Lakers kontra Heat kung saan kasama na ni Wade si LeBron. Ngunit hindi ito patungkol kay LBJ at Kobe dahil ang tunay na laban ay sa pagitan ni Wade at Bryant. Bakit? Dahil isang linggo lang bago ang laban sa All-Star Game ay siniko ni Wade si Kobe dahilan para mabali ang ilong nito at magkaroon ng pagdurugo. Ngunit hindi nagalit si Kobe on the spot pero sa loob-loob niya, markado na si Wade. Nang dumating si Kobe sa court ay may suot itong maskara. Sa kanyang mga titig ay alam mo ang misyon niya. Sa opening tip pa lang ay ibang Kobe na ang bumungad. Sa mga footwork, pump fakes at fadeaways ay ramdam ang kanyang pagiging agresibo. Sinubukan pa ngang pigilan ni Wade at LeBron si Bryant ngunit hindi nila nagawa. Umiskor ito ng 33 points at winakasan ng laro sa isang panalo. At yan ang 6 na pagkakataon na nagiganti si Kobe Bryant. Anong masasabi nyo patungkol dito mga boss? I-komento mo lamang sa ating comment section at babasahin nating lahat yan. Huwag kalimutang mag-subscribe para suportahan ang ating channel.